Joining us are the first ever medalists in the 2024 FIBA 3x3 Youth Nations League. Let's welcome Gilas Filipinas Under-23 team. We have Ray Remogat, Patrick Sleet, June Roque, JM Tulabot, Zed Etule, and Gino Ladimo. Congrats, guys! Yeah! Welcome to the show! Uy, teka, marami tayong guest, Isaac, so kailangan madaanan natin lahat. Gusto ko nang tanungin, yung call-up muna. Nung napili kayo, nung kayo yung ipapadala, paano nyo nalaman? Isa-isa, kwento nyo sa amin, how did you know, what did you feel? Pakigamit na lang yung mic. Sige. Bawal mahiya dito, guys. Oo, tayo-tayo lang. Ako po, yung dati pong namin sa UE, ayun po yung nagtumawag sa akin na kung pwede daw po ba ako sa Gilas. Tapos sabi ko, sige po, try ko. Tapos yung unang salang ko po sa training, ayun naman po, pinalad naman po. So kailangan mo pandaanan yun, para siyang Try out din. Patrick? Same lang. Tinawagan ni Coach Pat si Coach Olsen na may tryout daw sa DX3 Under-23. So pumunta lang kami. Okay. Pinalad naman. Anong pakiramdam na napili? Go ahead. Sige, Patrick. Gusto ng mic eh. Go lang. Huwag na mahiya. Bawal mahiya. Kinall out mo eh. Kinall out mo eh, June. Ano ang pakiramdam ng napili? Sobrang saya. Sobrang saya kasi parang once in a lifetime opportunity lang darating sa buhay mo, dapat hindi mo natanggihan. Gino, ikaw, ano yung kwento ng pagkapili sa'yo tsaka anong pakiramdam mo? Halos same lang naman po sa kanila na tinawag po ako I got a call from Coach Patrick Friend. Okay. Pinaalam po kay Coach Andy. Tapos, I knew it from Coach Andy na rin na may tryout sa paparating. So, immediately na nag-okay rin ako. Siyempre, yun nga sabi ni June na it's a once-in-a-lifetime opportunity. Nagulat ka ba? Ikaw, Zed, nagulat ka ba na napili ka? Tapos kwento mo, pakiramdam mo? Opo, nagulat po kasi ako kasi una po kasi sabi lang po sa akin si Coach Yuri na sabi niya, Yuri naman. Ikaw yung ipapadala ko dun sa tryout dun sa Gilas Trixie. Tapos, siyempre, yung nag-text sa akin, nagulat ako na napili ako. Siyempre, sobrang saya ko po nun. Yung sabi niya, Sandy, di ba? Tapos si Coach Yuri. JM, ikaw, anong kwento at anong pakiramdam? Tinatanong natin to kasi lahat first-timers, tama? Yes. Tama? Okay, JM. Same po kay Patrick Sleet kasi same nga yung coach. Kay Coach Olsen po. Nag-text lang po sa akin na kung pwede kami mag-tryout since residency rin po kami. And then, trinay ko lang po, tapos marami po nagtatry doon. Tapos, maganda yan po pinakita ko, and then, yun po, nag-start na po doon yung Pero wala bang may 3x3 experience sa inyo na ganong klase? Meron ba? po. Meron? Wala? Oh, kita mo. Yun yung maganda eh. Kaya gusto kong ma-highlight talaga yun. Gusto natin tanong na, what was the adjustment like? Siyempre, 5x5 sa 3x3, iba na. Half court na lang, wala nang takbuhan, mas malit na yung court. And siyempre naman, yung idea ng 3x3, mas physical yung laro, di ba? So, paano naging adjustment niyo? Paano feel nyo na matutulungan yung nagawa niyo sa 3x3 at madadala niyo sa 5x5 naman? O, si Rina muna. Siguro po yung physicality talaga kasi sa 5-on-5, medyo manipis eh. Compare sa 3x3. Talagang kahit na itulak mo nang itulak, walang foul unless matamaan sa mukha or above the shoulder. Siguro ayun yung pwede naming madala sa 5-on-5 pero hindi yung parang madumi tingnan. Tipong magiging mas physical kami sa 5-on-5 pero in a good way. We're looking at some of the pictures, of course, doon sa laban pinatulog ni Ray. Yung ano ba yun? China ba yun? China yun, ano? Yung ano? Mongolia, nung sa huli na, ano? Which, by the way, was a favored team, di ba? Patrick, ikaw, yung kaibahan nung, 5-on-5 at saka 3x3, gaano kahirap yung adjustment or gaano kadali kung nadalian ka? Microphone. Siguro, mas yun, katulad na sinabi ni Ray, mas physical. Pero nahirapan ka ba mag-adjust? In terms of physicality, okay lang naman. So, hindi naman masyado nahirapan mag-adjust since medyo sa 5v5, medyo physical din naman ako maglaro. So, ayun lang. Pero yung type ng laro, yung bilis, siguro, yung pace kasi iba yung obviously. Yung pace siguro mas mabilis ng konti kasi pag nilabas mo lang yung bola, game na ulit.
Tsaka mas nakakapagod. Oo. Kaya kailangan mas condition ka pag maglalaro ka ng 3-on-3. June, gusto ko na yung June. Siyempre, kailangan natin sabihin na ikaw yung reigning most improved player, di ba, ng NCAA. Siguro, ano yung lessons na kaya mo na, nakuha mo na sa 3x3, naglaro ka ng international, na mamadadala mo ngayon sa upcoming season ninyo? And siyempre, build up yan. Mag-i-improve ka pa. Parang, yun na, growth as a player, yun na. Ano yung madadala mo na, tapos magpapakita, share mo sa mga kakampi mo, sa team mo? Siguro, yun nga po, yung sinabi ng dalawa, yung physicality talaga po. Kasi, tsaka po yung stamina po, sobra po talagang maubos ka kung hindi ka po agad papapalit eh. Sobrang pagod po talaga sa loob ng court. Gino, ikaw ba yung pinakabata sa grupo? Are you the youngest? Si Zed. Okay. Anong nakakagulat dito sa ginawa niya dito sa 3x3? What surprised you about the game, the competition maybe? I guess po yung the caliber of players that we're like going up against. Pero alam rin naman namin sa sarili namin na kayang-kaya namin yun. And if you like compare ourselves to like other countries na medyo ano. Pero like each one of us believe na like we can win. Which they did in that top 5, ano? It was a big deal, obviously. And maganda na eh, parang a lot of you guys na first time na 3x3, tapos all of a sudden, 4th place. So parang a lot of, you reached high, tapos parang a lot of room for improvement pa. Because again, eventually, first time to play 3x3, 4th place. So parang, ano yung outlook ninyo, I think going forward na parang excited ba kayo na, uy, 4th place na tayo, first time pa lang natin, kaya natin talunin. Especially, yun na, 5 points short na lang kayo sa China sa dulo eh, for outright 3rd place. Si Zed. Zed. Siyempre, parang first time lang to kasi nangyari po sa atin. Siyempre, sobrang saya namin yun nung nanalo kami sa Mongolia yung sa championship. Sobrang saya po lang namin yun kasi first time nga po talaga, yun nga po. Explain lang natin, Isaac, para doon sa mga viewers, yung kaibahan. Kasi we're talking about that Top 5 championship, but we're also talking about them at 4th place. Kasi yung Top 5, kung saan tinalo nila yung China, Japan, and Mongolia, yung after 6 stops, di ba? 6 stops kasi yan. After 6 stops na pinag-usapan natin, kahapon lumabas yung ranking at kinapos tayo ng 5 points, as you mentioned, 390 to China's 395. Now, if I'm not mistaken, yung Mongolia at number 1 at 540, Japan 460. Okay, JM, pinakamagandang experience dun sa napakagandang laro na linaban nyo against China, Japan, Mongolia. Ano yung pinakamatinding memory na masaya? Siyempre po nung una is beating China kasi siyempre po marami pong ano dun. Ano yung pakiramdam mo prior to that game? Sobrang saya po kasi alam namin mga kapwa Pilipino namin sobrang saya din nila na tinalo nila yung China kasi kalaban natin parang. And siguro yun na, sama kayo sa grupo na kayo lang, kahit ako, never ko pa natalo yung China eh. Nakita lang career, in my national team career. So parang yun na, nagawa nyo na at such a young career, di ba? Parang exciting, di ba? Sobra po. Kasi yung mga China rin po, ang lalaki nila. Yung first look po parang hirap nito talunin. Pero nung nakalaban na po namin, natansya namin yung physicality nila, kaya-kaya to. Tapos yun po, nag-perform na po kami ng maayos. And they won 2017, 2019, 21, 12. Nakagulat ba yung nangyari doon sa Mongolia, Patrick? Na marami kasi syempre inaasahan na matindi yung Mongolia, di ba, sa 3x3. Marami ba nagulat? Kayo ba, ano expectation nyo going into that Mongolia match? Kami kasi lagi, before games, sinasabihan kami ni Coach Ronnie na, ayun nga, na maglaro lang kami, bigay lang namin yung best namin para siguro malesen yung pressure sa amin. Especially going up against Mongolia, number 5 team sa buong mundo. So, nung naglaro lang talaga kami noon, inisip lang namin, nag-usap-usap kami na nandito na din naman tayo sa finals. Bigay na natin yung best natin, hindi naman natin alam kung ano mangyayari. So yun, pinalad kami and yun, nanalo. At of course, para dan sa mga yung sinasabi ni Patrick, si Coach Ronnie, magsanok yan. Yung binabanggit niya na long time na, of course, associated with the 3x3 program and now the team manager of Gilas 3x3. And I'm pretty sure yun na, a lot of experience with that eh. And I played under Coach Ronnie, very strict, very detailed. Pero yun na, laking tulong yun siya. And siguro yan yung Ray, gusto ko tanong na, siguro bis yan na, tinap niyo yung top 5 and
siguro nasabi nyo ba, nag-peak kayo doon because yun na, maraming stops yan over a week eh. So parang day 1, day 2. Yan na ba kayo nag-peak na everything went right, na nakuha niyo, especially a lot of you guys. First time mag-3x3 yun, so syempre, first few stops medyo sa scheduling, alam ko mahirap yan. Every day, laro, sunod-sunod pa. Siguro yung stop 5 na yung everything came along, tapos na-understand nyo na this is 3x3 basketball. Para sa amin po kasi, yung Staff 5, ayun yung pinaka maganda naming nalaro kasi more on teamwork po kami ng Staff 5 eh. Kasi nung mga first day namin, parang more on one-on-one kami. Individual. Gusto namin pakita yung mga individual skills namin. Pero yung, ayun nga, yung Staff 2 to 3 to 4, parang doon na kami nag-adjust. Tas nung 5, parang doon na namin talaga nalabas yung teamwork namin na hindi pwedeng mag-isa kasi nakakapagod. Kaya siguro hanggang dulo may natitira kami talagang stamina eh. Kasi tuloy-tuloy yung teamwork namin simula first hanggang third game namin. Kasi hindi na nagkanya-kanya, no? Of course, sabi mo nga, yung stamina, napaka-importante dyan sa labanan ng 3x3. Gusto kong malaman, in that level, how does it feel to make a winning shot? In that level. Kasi masaya yung mga video na lumabas eh. Tell me what you felt. Tell me about that experience as a last question. Sobrang sobrang saya kasi yun nga, parang napakita mo sa buong mundo kung ano yung talent na binigay sa ni Lord. Tapos sobrang saya na sa FIBA ko pa nagawa yung ganong moment. So siguro gumawa lang din ako ng bagay na matatandaan lang din ako ng tao. Yeah. Plus, nagpatulog. The GOAT. Kaya nga, the GOAT eh, no? The GOAT. Ay, congratulations. Maraming salamat sa pagdalo nyo dito. And of course, you have your individual careers sa kanya-kanya yung college, new careers in perpetual for Patrick and JM. And of course, with you, UP Letran, no? Letran pa rin. You, championship sa San Beda and with Ateneo, if I'm not mistaken. So, congratulations and good luck sa inyong mga career. At sana magkita-kita tayo ulit. 3x3, baka magpatuloy ito. Baka sila na yung pool na for the foreseeable future. Diba? You never know, you never know. Congratulations. Thank you very much. And welcome back to the Philippines.